ang transport strike na pinangunahan ng Piston, nagsimula na. Sa kabila ng tigil pasada, mga estudyante sa Metro Manila may pasok ngayong araw ayon sa Department of Education. Pangulong Noynoy Aquino, personal na ipinarating ang pagbati kay Miss Universe 2011 third runner-up Shamsi Supsub bago lumiyahe pa Amerika. Send-off party ng Pangulo, nagpa-picture pa kasama si Shamsi. Grade 5 student, patay matapos umanong sakali ng kanyang kaklase sa Baguio City. Isang business tycoon nanuntok ng isa pang negosyante sa taping ng isang talk show sa Russia. Candidate number 13, Gwendolyn Rowe. At kilalanin ang tinanghal na Miss World Philippines 2011. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na ang mga unang balita. Nagsimula ng tigil pasada ng Grupong Piston, protesta raw nila yon sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Mula sa Cubao, Quezon City, may live report si Tricia Zafra. Tricia. Igan, hating gabi pa lang kanina, isa-isa nang bumarahe yung mga miyembro nitong Grupong Piston bilang pakikisa nga nila doon sa kilos protesta o tigil pasada na kanilang isasagawa ngayong araw bilang protesta doon sa wala raw tigil na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Nagmistulang garahe ng mga jeep ang panulukang ito ng Lawan at Aurora Boulevard sa Cubao matapos ito yung tagpuan ng mga tsuper na sasama sa tigil pasada. Isa si James Tuba sa 300,000 mga tsuper ng Grupong Piston ang preno din muna ngayong araw sa pagpasada bilang protesta sa humaharurot daw na presyo ng mga produktong petrolyo. Ito ay sa kabila ng ilang daang piso na mawawalang kita. Sasali po para po may baba po yung yung presyo ng krudo. Kasi wala na po kami pang mahina po yung namin. Yung pagpasada namin, nakita. Wala na po, hindi na po kami makapapadala sa sa pamilya namin. Ang mga manghihinayang sa kikitain at magdedesisyong bumiyahe, wala rin naman daw magagawa, gaya ni Mang Cristo. Marami nangaharang dyan, mga driver din. Yung iba, nilalagyan nila ng pako yung gulong. Kaya mahirap din magbiyahe. Alas 12:01 ng hating gabi ngayong Lunes, inabante na ng Grupong Piston ang kanilang transport strike. Kasunod ito ng 2 beses na pag-arangkada ng oil price hike noong September 6 at 9, kung saan 1 peso and 60 centavos kada litro ang itinaas sa presyo ng gasolina at 95 centavos naman sa diesel at kerosene. Lalong ikinadismaya raw ng mga tsuper ang rollback noong September 13, kung saan sa pangkalahatan, 50 sentimos ang ibinawas sa gasolina at mula 20 hanggang 50 sentimos sa diesel at kerosene. Hindi rin natinag ang grupo sa pakikipagdialogo sa kanila ng Pangulong Aquino nito lang nakaraang linggo. Pero sa kabila ng strike, mag-aalas 5 na madaling araw kanina, bumper to bumper pa rin ang mga jeep na nangunguha ng pasahero sa may Aurora Boulevard sa Cubao. Mga miyembro raw kasi sila ng ibang transport group at pinagbili ng huwag sasama sa protesta. Kahit para walang bilin, ang tsuper na si Abraham Nabo papasada pa rin. Mamasada lang po. Kasi po, hanap buhay po hanap ko eh. Para po kasama ko, wala ko mapakain. Ngayon lang po ang araw biyahe ko. Kaya kung strict biyahe ko. Isang araw lang po biyahe ko, ngayon lang po ito eh. Igan, sa mga oras na ito, marami-rami pa naman tayong nakikita mga bumibiyahing pampasaherong jeep dito sa Aurora Boulevard sa Cubao, Quezon City. At karamihan sa mga jeep na yan, wala pang gaanong mga lamang pasahero. Kaya Igan, kung ating iisipin o tutuusin, kung meron mang nagpahirap sa mga commuter natin ngayong madaling araw, hindi muna itong tigil pasada kundi yung pagbuhos ng malakas na ulan kanina. Pero masyado pang maaga, Igan, para matansya nga natin kung ano magiging epekto nitong tigil pasada. Pero sa kabila niyan, nauna naman ang nagpahayag ng kahandaan yung DOTC, MMDA, PNP at AFP. At may mga libreng sakay nga raw na inihanda ang MMDA at AFP kaugnay nitong tigil pasada at handa rin naman daw sa seguridad
itong PNP at nagbabala rin ang LTFRB laban doon sa mga tsuper na mga harang ng kanilang mga kapwa driver para sumama rito sa Tigil Pasada at kaugnay nga rin itong transport strike ay suspendido ang number coding. At yan muna ang latest mula rito sa Cubao, Quezon City. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Tricia Zafra. Nagulat po live mula sa Cubao, Quezon City. Silipin naman natin ngayon ang sitwasyon sa monumento kung saan marami pa rin ang bumabiyahing jeep sa kabila po yan ng Tigil Pasada. May live report si Katrina Son. Katrina? Yes, Connie. Sa kasalukuyan nga ay patuloy pa rin na bumabiyahe ang mga jeepney dito sa monumento. Dumarami na nga ang mga pasahero ngunit kayang-kaya pa naman itong tugunan ng mga jeepney drivers dito. Sa katunayan, pinag-aagawan pa nga ng mga jeepney drivers ang mga pasahero. Ani ng ilang pasahero, di naman daw sila nahirapan sa pagsakay. Ayon naman sa ibang jeepney drivers na miyembro ng FEDUDAP, wala naman raw pinagbago ang sitwasyon dito. Mahirap pa nga rin daw punuin ang kanilang mga binabiyaheng jeepney sa ngayon. Naniniwala rin daw sila sa ipinaglalaban ng grupong Piston. Ngunit sa hirap ng buhay ngayon, mahirap ang di bumiyahe ng kahit isang araw lamang. At yan ang latest mula dito sa Muntinlupa, Connie. Maraming salamat, Katrina Son. Nagulat live mula sa monumento. Kamustahin naman natin ang sitwasyon sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. May live report si Dano Tingkungko. Dano? Igan, sa kabila ng nagsimulang Tigil Pasada ngayong araw at malakas na buhos ng ulan kanina ay nananatili pa rin normal ang sitwasyon dito sa ating kinatatayuan sa kaba ng Commonwealth, partikular sa bahagi ng Philcoa. Pero hindi ibig sabihin hindi nahirapan ang mga pasahero na makasakay kaninang umaga. Bago mag alas 5 ng madaling araw kanina sa pag-iikot namin sa Commonwealth Tandang Sora hanggang Commonwealth Philcoa, wala tayong namataang anumang umpukan o indikasyon ng mga pasaherong na stranded bunsod ng transport strike. Kahit dito sa sakayan at babaan ng pasahero malapit sa DBP, saglit mang nagumpukan, agad namang nababawasan sa mga jeep na pumapasada pa rin hanggang sa mga oras na ito. Pero kapansin-pansin ang ibang mga pasaherong mas maaga lumabas ng bahay ngayon. Ang isang aling nakausap namin, alas 3 pa lang daw ng madaling araw ay umalis na sa kanilang bahay sa Bagong Silang, Caloocan. Wala pa isang oras ang biyahe niya papuntang Delta kung madaling araw siya aalis, pero ayaw na rin yung magbakasakali lalo't mahirap kapag naiipit sa daan. Ang first year high school student namang si Noah Arroyo, alas 3 din umalis ng kanilang bahay para hindi rin daw mahuli sa kanyang alas 7 na umagang pasok sa Jose Abad Santos High School sa Binondo, Maynila. Ang sinakyan daw niyang bus mula Fairview, bigla na lang daw silang binaba sa isang mall malapit sa Sandigan Bayan nang walang pasabi. Saka na lang daw niyang napagtantong merong tigil pasada ngayong araw, kaya laking pasasalamat niya na nakaalis siya ng maaga. Higan kaninang mga alas 5 ng umaga ay nagkaroon ng umpukan ng mga pasahero dito sa May Philcoa, pero dahil nga sa malakas na buhos na ulan kanina ay bigla na lang naghanap ng masisilungan ng mga pasahero. Sa mga oras na ito ay nananatili pa rin normal ang sitwasyon dito sa bahagi ng Commonwealth Philcoa. Dito kasi sumasakay karamihan sa mga pasaherong gusto makapunta ng Delta, Quezon Avenue hanggang sa Maynila. Hanggang sa mga oras na ito ay may mga namamasada pa rin mga jeep sa mga oras na ito at susubukan natin kunin ang saloobin nila hinggil sa ginagawang transport strike ngayong araw. Sinubukan natin ito kanina pero sa kasawiyang palad ay naging mailapang ilan sa mga nakausap natin sa harap ng camera. Yan muna latest mula sa ating kinatatayuan dito sa Commonwealth Avenue, Philcoa sa Quezon City. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Nagulat po live mula sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Sa kabila naman ng Tigil Pasada, may pasok po sa lahat ng antas sa Metro Manila ngayong araw. Batay po yan sa anunsyo ng Department of Education. Ayon sa DepEd, siniguro sa kanila ng MMDA na mapapanatili ang kaayusan sa kabila ng welga. Magkakaroon din daw ng libreng sakay para sa mga maapektuhang pasahero. 5,000 pulis ang ipinakalat para umalalay sa mga commuter. Samantala, kasado na mga contingency measure ng MMDA at iba pang ahensya ng gobyerno ngayong ngang may tigil pasada ang grupong Piston. Kaugnay po niyan, makakausap natin si MMDA Chairman Francis Tolentino. Good morning, Chairman. Morning, Igan, at sa inyong mga viewers at listeners. Opo, gaano po yung paghahanda natin? Ilang sasakyan po itong aayuda sa ating posibleng may stranded na mga pasahero? Meron pong mga jeepney operators na hindi kasali sa tigil pasada na pupunuan yung mga rutang iiwan ng Piston. Gusto lang po nilang makasiguraduhan na hindi po magiging magulo yung kanilang dadaanan. So, yun po ang magiging layunin ngayon ng NCRPO. At alam ko po,
sisecure nila yung mga areang tinaguriang strike zones ng piston. Meron din pong listahan kami na 220 vehicles na i-deploy sa iba't ibang